video na sinasabi ko, ituturo ko sa inyo kung saan banda yung daanan papuntang Bukit Bintang kung gusto nyong pumunta doon. Marami din kayong makikitang mga magaganda doon, lalo na kung gusto nyo ng nightlife. So yun ang magandang puntahan kung gusto nyo. May mga kainan din doon na mga magaganda. So ito, yun, sundan nyo lang yan. Pagka kita nyo yung mayroong bilog, ito, lumiko kayo dyan sa may gilid. Makita nyo itong bilog na to. Tapos pagka gilid ninyo, sundan nyo lang yan. Tapos makikita nyo yung cold storage. Dire-diretso lang kayo. Tapos pagka dating nyo sa unahan dyan, may makikita kayong Maybank. Pagka nyo sa Maybank, dire-diretso lang kayo dyan. Maybank na po yung sa unahan, yung nakikita ninyong dilaw. Madali lang naman siyang hanapin kasi dire-diretso na yan. May mga paliko-liko nga lang na kailangan mo yan, Guardian po yan. Tapos yun sa kabila, Maybank na yun sa kabila yan. Tapos yun, dire-diretso kayo dyan sa gilid. Pagkatapos niyan, sa unahan dyan, makikita mo na yung mga yung sa gilid na may mga nilalagay sila na mga 3D na decoration sa mga wall. Maganda yung nila, yung para siyang underpass. Maraming dumadaan dyan, kaya safe siya. Tsaka maliwanag yung lugar. Ayan, dire-diretso lang yan. Pagka dating, medyo mahabang lakaran yan, kaya maghanda kayo ng komportabling sapatos. Kasi pag maglakad kayo, alam naman natin na pag maglakad tayo ng malayo, panigurado magkapaltos. Kaya siguraduhin na yung suot natin komportable sa paa para hindi magkaroon ng mga paltos. Ayan, hindi ka rin papawisan dito kasi naka-aircon yan. All the way yan doon, naka-aircon yan. Maganda yung yung daanan na yan kasi kahit yung doon sa bridge, mayroon din may aircon din. Kaya hindi ka talaga pagpapawisan. Kaya nga lang yung doon sa hindi man siya kalakas ang aircon, pero at least hindi siya mainit. Lalo na kung gusto mong maglakad kung sa tanghali ka or pupunta ka doon. Pero mas maganda kasi pag pumunta ka doon like gabi, kasi mayroon din doon fountain. Maganda siya sa gabi. Maganda siya tingnan. Sa gabi maganda mag-picture. Siyempre, alam naman natin pag pumunta tayo sa ibang bansa, kailangan natin mag-picture para may remembrance, 'di ba? So, bakit papalagpasin pa ba natin yung pagkakataon na nandoon na tayo? Pwede na tayong magpapa-picture doon. So, kung masasabi mo, nakarating ako ng Malaysia, mayroon ako nito, kasi parang pinaka na nila yun yung pag mayroon kang yung doon sa pavilion, tsaka yung dyan sa Twin Tower. So, mas magandang meron. Madali lang naman yan ilang minutes lang yan, makarating ka na doon. Yan, dito may mga shop siya. Kaso lang, nung pandemic kasi, marami ang nagsara, kaya ganyan na siya. May mga shop siya diyan sa loob So lang yung mga shop, medyo maraming nagsasara. Kaya, hindi siya masyadong happening na dito. Pero okay lang, at least may magandang daanan, diba? Safe din siya.
Pagkadating ninyo doon sa Bukit Bintang sa gabi, pwede kayong pumunta sa may Jalan Alor. May mga nightclubs dyan eh. Parang nakikita kong ang daming mga nightclubs yan. May mag-aalok sa inyo ng mga massage. Massage, ganun. Tapos mayroon din doon na mga street food. May mga street food din dyan sa may Bukit Bintang. May mga famous din, may mga vlogger nagpupunta dyan kasi may mga shops dyan na naging famous dahil sa TikTok. Ang ma-recommend ko yung maganda dyan yung doon sa may nakalimutan ko na yun, yung ano siya, naipasara yung kasi nagkaroon ng issue. Parang dahil yata yun sa yung tauhan nagkwintas ng may cross. Yun nakalimutan ko yung pangalan, pero diyan din yun sa may Bukit Bintang. Hindi ko lang alam kung nagbukas sila kasi nagsara sila. Masarap yung nila, yung street food. Talagang pinipilahan. Dati pumipila kami doon. Isang beses pumila kami. Inabot kami ng 3 oras sa haba ng pila, pero masarap naman talaga yung yung tinda nila, lalo na yung beef, masarap. Kaso lang nagsara kasi nga doon nagkaroon ng alam mo naman, nagkaroon ng issue, so naipasara yata. Hindi ko lang alam kung nagbubukas na ngayon. Tapos may mga dyan sa Latin, sa Bukit Bintang, marami din dyan mga food na pwede ka makabili. Siyempre, handa mo na rin yung RM. Ilalabas mo na rin kung nakapagpapalit ka na ng pera. Mas madali na lang bumili. May mga mabibili ka doon. Pero siyempre aasahan natin pag tourist spot, 'di ba? Medyo mataas ang price pag tourist spot. Ang lugar na pupuntahan natin. So normal naman 'yun kahit saan eh. Ayan po yung daanan. Tandaan nyo lang yan, daanan na yan. Tapos yan, pagliko dyan, liko ka dyan. Tapos ayan, aakyat ka nito. Makita mo itong hagdanan to, parang may siya, ayan, may design. No, tapos dito ka sa gilid, mag-escalator ka para hindi ka hingalin. Kasi malayo. Tapos pag akyat mo dyan, may makita kang escalator uli. Lalabas ka dyan. Tapos aakyat ka dito sa may bandang kanan. May escalator dyan. Ito, yan, may escalator dyan. Yan na po yung papuntang bridge. Yung escalator na yan. Aircon din po yung sa bridge nila doon sa taas. Hindi ka rin pagpawisan. Kung pagpawisan ka man, hindi Pero pwede ka naman kasing maglakad ng dahan-dahan lang. Hindi mo naman kailangan kung hindi ka naman nagmamadali. Pwera na lang kung nagmamadali ka. Pero mas maganda na yan kaysa sumakay ka ng Grab. Sobrang traffic kaya dyan kung mag-Grab ka. Kaya kami, pag pumunta kami dyan sa area na yan, iniiwan na lang namin yung sasakyan namin doon sa sa KLCC. Tapos naglalakad kami papunta dyan kasi mas madali kasi yan dyan maglakad kaysa magkutsi ka papunta doon. Matraffic, sobrang traffic dyan. Ang daming kasing turista dyan lalo na dyan sa may bandang Star Hill. Grabe ang traffic dyan, yung sa harap ng may fountain. Diyan ang maraming tao kasi tumatawid sila diyan. Minsan nga kahit nakago natawid, marami pa ring mga taong natawid. Ayan siya, ayan ang bridge nila. Maganda yan kasi naka-aircon. Kahit na tingnan mo, nakasalamin pa yung mga gilid para hindi makalabas yung lamig. Maganda yung nila, maganda yung ginawa nila na connecting lang siya. Hindi na nahihirapan yung mga tao pumunta sa kabilang tourist spot. So maglalakad na lang dyan. Paglabas mo dyan,
makikita mo dyan na puro mga kainan dyan sa may sa may pavilion na yon. Ang labas dyan pavilion, may mga kainan sa gilid-gilid, makita mo ang daming mga turista dyan. May mga bar, may restaurants, may Starbucks, ganun. Tapos sa loob may mga shops, sa loob ng ng pavilion mayroong mga luxury brands, tapos mga iba-ibang stores na andyan. Ang kagandahan lang din diyan sa Malaysia, pag mamimili ka ng ng medyo talagang branded, medyo mura-mura siya kaysa sa atin. Mura-mura yung presyo nila diyan, hindi sing mahal sa atin. Kaya nga mas maraming mga turista diyan pag pumunta diyan, namimili ng mga bags, mga kung ano-ano. Ako nga namimili din kami diyan ng pag umuwi, kasi medyo mas mura talaga diyan. Mura ang bilihin nila. Kahit nga sa pagkain mura ang nila Kahit mamalingki sa kanila sa kanilang wheat market, napaka mura lang. Tapos mga presko pa, ang gaganda ng mga gulay. Ang sarap nga mamili diyan sa kanila Tapos iba-ibang klaseng gulay, ang dami. Ang dami kang makitang gulay na hindi mo makikita dito sa atin. Sobrang dami, napakadaming choices. Kaya nga siguro kung gusto mong talagang maging healthy ka hindi balakid, kasi dami kang pagpipilian kasi mura lang yung mga gulay nila. Yung sa atin, yung mga sibuyas sa atin, sa kanila nasa 34 or 35 lang ang kilo. Mura lang yung kanilang yung bawang na tinatawag nila na yung bagang parang violet, parang siya, kung sa Bisaya pa yan, tapu, ganun. Siya, mura lang din sa kanila, nasa parang 8 ringgit yata yun. Parang 8 to 12, something like that. Parang basta lang siya. Kung sa atin yun, siguro mga 300 per kilo or 350, ganun. Sa kanila, nasa 100 plus lang. Tapos yung watermelon nila, pag namili ka, lalo na sa NSK, mamili ka doon, ang watermelon nila, mura-mura. Nasa lang, 1.60, nasa 1 RM 60 cents ang per kilo. Diyos ko, sa atin ang mahal ng kilo ng watermelon. Kaya makapagsabi ka na lang ng Diyos ko po. Kasi lalo na kung nakapamili ka na dyan, talagang i-compare mo yung mga bilihin makapagsabi ka na lang ng sana all mura lang ang bilihin at presko, di ba? Ganun na lang, mapapasana all na lang tayo. Kasi nakakainggit. Parang yung sasabihin mo, sana ganun din sa atin. Ayan na, mahabang lakaran talaga siya. Kaya yan ang sinasabi ko, kailangan meron kayong komportable na sapatos, magsuot ng komportable na sapatos para hindi mamamaltos yung mga paa ninyo. Kayo, mag-sneaker kayo para komportable. Ganun din ang ginagawa ko paglakaran, ganyan. Alam ko na malayo ang lakaran, nag-sneaker lang din ako. Dati kasi mahilig ako yung may mga takong-takong. Ngayon, siyempre, lalo na kung gusto mong magala-gala talaga, ako gusto ko talaga yung lakaran na lakaran na lakad talaga ayan na, malapit na ang labasan. Makita mo yung na yan, sign na yan, malapit na yan sa labasan ng malapit na yan sa Bukit Bintang. Ayan, kikita mo na yan dyan pagkalabas mo dyan.
Malapit na talaga yan. Kaya, makikita mo na yung view ng ng Bukit Bintang. O, di ba? Ayan na siya. Ito, pagkalabas mo diyan. Tapos, pagliko, mayroon na diyan mga restaurants. Ay, ito na nga ba yun? Or hindi pa? O, parang diyan na nga. Malapit na nga siya. Malapit na. Yan, ito, malapit na nga. Tama nga ako. Malapit na siya. Yan. Pag makita mo na yung mga sign-sign sa gitna na yan, ibig sabihin, Bukit Bintang na yan. Malapit na. Bukit Bintang na talaga yan. Paglabas mo dyan, makikita mo na yung mga restaurants. Tsaka may bar dyan. Siyempre, pag pumunta ka dyan, gusto mong kumain dyan, ready mo na lang din yung RM mo. Kasi medyo pricey, siyempre. Maganda yung lugar eh. At saka, ready ka na. Ready ka na sa presyo, diba? So, minsan-minsan lang naman yun kung di ba gusto natin, kaya nga nagagala, enjoy ang life. So, minsan-minsan at least meron kang may memories ka. O, nakakain na ako dyan. O, yan na po yung sinasabi ko. Diyan na, ayan, may mga na yan, may mga restaurant dyan sa gilid. Ayan, mga restaurant dyan. Yan, diretso na yan palabas ng Bukit Bintang, yung kasada doon. Makikita mo na yung paglabas mo dyan, andiyan na yung fountain. Na yun ang pinaka-landmark nila sa Bukit Bintang. Yan, pavilion. Labas ng pavilion. Pagkalabas mo, makikita na yung fountain na maraming mga turista nag-picture. Yan sabi ko sa inyo yun, may mga bar diyan, may mga foreigner diyan na nagde-drink sila. May mga restaurant din. Laging punuan yan diyan. Madalas yan, tuwing nadaan kami diyan, laging maraming tao. Kahit na medyo pricey, laging madaming tao. Yan, diretso na yan. Paglabas mo, yun na yung pinaka-landmark ng Bukit Bintang, yung fountain na bilog na parang may para siyang mayroong malaking ball. Makikita nyo yung parang malaking ball na tapos may ilaw yan siya sa gabi. Kikita mo sa gabi, may ilaw siya. Maganda siya tingnan. Maganda siya magpa-picture pagka gabi kasi nakikita yung ilaw eh. Ayan. Kasi daming tao naglalakad kasi madalas talaga diyan sila nadaan eh. Di ba? Mahaba-habang lakaran. Ilang minutes din yan. 15 yata or more ang lakaran. Ayan, madali na lang. Paglabas ninyo dyan, yun, makikita nyo na maraming mga turista. Iba-ibang lahi. Turista dyan. O, yan. O, diba? Das yan sa loob dyan mall yan eh. Yung sa loob, pag pumasok ka sa loob, mall yan. Naandyan yung mga Louis Vuitton, naandyan yung mga Chanel, naandyan yung mga Gucci, mga Prada, naandyan lahat. Lahat ng mga mamahaling Meron din syempre mga afford natin. Meron din. Ayan na siya. Ayan ang sinasabi ko na fountain. Ayan, yan siya na parang bowl. Parang bowl na fountain. Ayan, maganda siya sa gabi pag ayan, pag sa gabi, maganda diyan pumunta sa gabi. Okay naman magpa-picture sa araw pero mas maganda siya sa gabi. Yan, ito na po yung Bukit Bintang. O, diba?
Yan sa kabila, Star Hill yan. Yung sa tapat, Star Hill. Yan, yung may ano na yan. Yung may puti. Star Hill yan. Hindi gano'ng maraming tao dyan sa loob. Yan lang po. Enjoy po kayo sa pamamasyal. Hanggang sa susunod po. Thank you for watching.